Hello everyone! Welcome to my vlogs. Sa ngayon guys ay nandito po ako sa City Max. Itutur ko po kayo dito sa loob ng City Max. Sa ngayon guys, hindi po sila nagsisell sa sunod Friday pa guys. Dito po ako sa Jeddah, Saudi Arabia. At ito po yung mga items nila dito sa loob ng City Max store. Then ngayon, may nagtatrabaho po dito mga Pilipino dito sa loob ng City Max at natutuwa din naman ako guys, 'di ba? Kahit papaano. At nagpalapit na po silang magsisirado guys dito sa City Max mo na sinasamantala ko ang lahat habang walang mga tao kasi sa totoo lang dito sa City Max ay bawal po talaga mag-video-video. Lalo na pag may mga tao kasi ayaw nilang katulad ng mga babae, ayaw nilang madali sa mga video, 'di ba? Kasi alam niyo naman, nandito po tayo sa bansang Middle East, bansang mga Muslim, ganun. Manang ganito na lang po tayo guys, 'di ba? At para pakita ko din sa inyo yung mga hindi pa po nakapunta dito sa Saudi Arabia para mafe-feel niyo naman din kung ito ang Saudi Arabia, ito po yung store, 'di ba? Yung store diyan sa Pilipinas at store dito sa Saudi ay magkapareha lang po talaga, guys. Ang nagkakaiba lang talaga dito, guys, yung SAR. Kasi sa Pilipinas, piso, dito sa Saudi is real. 'Di ba? 'Yun ang nagkakaiba. Katulad sa atin na meron pong trabaho, hindi pa natin mararamdaman yung mahal ng mga items, mahal ng bibilihin kasi nga sa pera nila dito at sa pera sa atin. Lalo na pag tayo bumili din sa Pilipinas, magkahalaga ng 1,500 pesos, siyempre mamahala na po tayo guys. Pero pag dito naman sa Saudi, pag bumibili po tayo ng mga damit, hindi po natin mafe-feel na mahal ang presyo kasi ganito sila magpresyo, 'di ba? 45 real, 50 real, ganun po. Hindi po natin mafe-feel na mahal kasi nga sa pera nila at sa pera sa Pilipinas. Manang kayo, pag pumupunta po kayo dito, wag nyo na lang po isipin yung SAR at piso. Kasi pag iniisip po natin yung SAR at piso, talagang mamahalan po talaga kayo pag piso ang pag-usapan, 'di ba? At kahit papaano ay nakakabili po tayo ng branded na mga damit, 'di ba? Manang mag-enjoy na po tayo, 'di ba? At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na kahit paano mayroon po trabaho. Marami po mga tao ngayon diyan sa Pilipinas wala po talagang trabaho, 'di ba? Manang go lang po tayo sa ating mga pangarap. Darating din yung panahon na matupad natin yung mga gusto natin sa buhay, 'di ba? Tulad ko guys, hindi man ako as in totaling nakatapos sa pag-aaral, pero pinapakita ko sa iba na kaya ko abutin lahat ng mga pangarap ko na hindi umaasa kahit kanino man. Kasi nga lumaki ako na hindi umaasa kahit sa mga magulang ko or sa mga kamag-anak. Kasi naranasan ko po guys na na-reject ako kahit sa sarili kong pinsan, na-reject po ako. Sa katulad na manghihiram po tayo ng pera, naranasan ko po guys na-reject or napahiya. Siyempre, wala tayong magagawa. Talagang ganun ang buhay. Tayo po ang nanghirap. Kailangan marunong po tayong magpakumbaba. 'Di ba? Walang ipangako na lang natin sa sarili na someday matupad yung mga pangarap natin, 'di ba? Minsan, sa totoo lang guys, hindi po talaga ako nanonood ng mga balita kasi nga naiinis po talaga ako in real talk talaga. Naiinis po talaga ako sa balita katulad sa Pilipinas ngayon nagkagulo. Ika-compare mo dito sa ibang bansa, talaga dito sa Saudi, hindi po talaga dito magulo at hindi katulad sa Pilipinas. Sa Pilipinas talaga maraming corruption. Hindi katulad dito sa Saudi na hindi mo mafe-feel na may corruption dito kasi maganda naman sila magdala sa mga tao, lahat ng mga need na mga kalahi nila ay nagampanan naman nila. Hindi katulad dyan sa Pilipinas ng need ng mga kapwa Pilipino, lalo na sa mga farmers or sa mga bata, hindi po talaga as in na
sustentuhan yung need ng mga bata, lalo na sa gobyerno natin kasi marami po talagang corruption, 'di ba? Katulad sa mga gamot, o 'di ba, imbis ibigay pa sa mga mahirap, nilalagay pa nila sa kanilang bulsa hanggang nag-i-expire. Katulad ng mga sibuyas, mura ang pagbili nila, pero ang mga mahirap, nagpakahirap magtanim ng sibuyas, tapos ang nangyayari, tinatambak lang din sa bodega hanggang tumutubo, hanggang nasisira. Kasi ganun po talaga ang Pilipinas, masyadong sakim sa kapangyarihan, sakim sa pera, ganun. Manang, minsan, naiisip ko bakit ganito ang gobyerno? Bakit ganito? Bakit ganito? Hindi ba nila naiisip, 'di ba? Alam mo, sa totoo lang guys, mas gusto ko po guys yung dating presidente na si Rodrigo Duterte, kasi galit na galit po siya sa mga drug addict, as in galit na galit po siya sa ganun, ng mga smuggling pa yan, mga anomalya na yan, galit na galit po sila. Pero ngayon na hindi na po si Rodrigo Duterte na namumuno sa Pilipinas, bumabalik na naman po yung mga dating nawawala. Then ngayon bumabalik na naman dahil po sa presidente natin, dahil ka-vibes niya po yung nagtitinda ng ganito, 'di ba? Ka-vibes niya. At pinagbibigyan nila yung katulad ng mga smuggling, mga magnanakaw, ka-vibes niya po, 'di ba? Mo nang 'di ba ang sabi nila, kung ano ang puno, ganun din po ang bunga. Manang kayo, lahat dyan na sa Pilipinas, dapat marunong po kayong tumingin sa mga past ng mga dati. Diba? Naranasan nyo naman ang mga katulad sa mama niya, sa papa niya, diba ganun din po. Then dapat ganun din po tayo, dapat po matuto po tayong tumingin sa mga kapaligiran, at wag po tayong magpapadala sa mga nila, sabi-sabi na ganito, hindi, wag po tayong maniwala sa ganun, kasi lahat hindi po yan totoo, sinasabi lang nila na ganito para sila ay iboboto, 'di ba? Nakukuha nyo na. Then ngayon, babalik na naman po tayo sa ating mga damit, 'di ba? Manang nakikita ko guys, yung mga damit dito, mga pajama at iba-iba pa, at marami pang items, talagang maganda po talaga guys. At marami din po akong nabibiling mga damit dito sa City Max, 'di ba? Na tulad ng mga pajama, mga t-shirt, mga pantalon, at maganda pong klase po guys, yung mga nila guys, yung mga items nila guys, kasi cotton siya at matibay guys. Matibay pagkatahi, 'di ba? Munang lang po tayo na someday makabili din po tayo ng mga branded, hindi ba? O tulad po ng mga bag na yan guys, ang ganda-ganda po talaga ng quality ng mga bag, at hindi po tayo magsisisi, 'di ba? As in talaga hindi po tayo magsisisi. Tulad ng mga doll shoes, gamit ng mga kabataan, gamit ng mga bibi, at mapipili lang din po natin dito sa City Max, 'di ba? At tulad ng mga sapatos. Meron po akong sapatos, guys, na as in, alam mo, simula pang nagtrabaho ko doon sa Riyadh, hanggang ngayon dala-dala ko pa, suot ko pa yung sapatos ko guys. Magaan siya sa paa guys, hindi ka talaga mapapagod habang naglalakad, parang comfortable kang isuot mo yung sapatos na yan sa City Max, 'di ba? Kung ano pang hinahantay nyo, bumili na po kayo dito sa City Max, lalo na po nandito po nagtatrabaho sa City Max, 'di ba? Munang kayong nandyan sa Pilipinas, huwag kayong magsisisi na pumunta dito sa ibang bansa, kasi sa totoo lang guys, paswertihan lang po talaga sa mga amo. Meron talagang amo na salbahis at merong amo na hindi. Merong amo na open, meron ding amo na hindi open. Okay? Munang sabi nga nila, wag daw po tayong maligo para hindi daw tayo pagsiselosa ng amo. Ay hindi naman po tama, 'di ba? 'Yun ang mga sabi ng iba.
Depende lang po yan sa mga amo natin, 'di ba? 'Di ba? Gano'n talaga yung mga camel kasi yung mga amo natin hindi po talaga sila naliligo guys. Alam niyo na, maliligo lang sila 'pag may gano'n, 'di ba? Gano'n po talaga sila. Ewan ko ba, natatakot bumango? Bumabango naman sila guys kung tutuusin kasi lagi po sila nagpapabango, 'di ba? Bawat alis pabango, bawat alis siyempre nagpatong-patong na yung pabango diyan sa ating abaya, 'di ba? Munang kayo diyan sa Pilipinas, ang masasabi ko sa inyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Darating din yung panahon na matutupad natin yung mga pangarap, 'di ba? O 'di ba? Go lang po tayo at wag po tayo mawala ng pag-asa. Yan, magdadasal lang po tayo palagi sa ating ah magdadasal lang po tayo palagi kay someday matupad natin lahat ng mga pangarap. O nakita nyo na guys, ito naman po guys ay mga panglalaki guys, mga jacket at iba-iba pa guys. Sobrang maganda ang quality guys at hindi po kayo magsisisi kasi ngayon guys ay dito sa Saudi ay taglamig na po guys. Munang nakikita nyo sa mga paninda, puro taglamig. Katulad ng jacket, mga meron din po tayong traveling bags. O di ba nakita nyo guys, ang ganda po ng mga traveling bags nila. Kaso lang guys, ang problema lang sa akin talaga pera. O di ba? Masasabi ko sa akin ngayon, hindi na po talaga ako as in bumibili ng mga gamit sa gamit ko dahil marami na po akong damit. Ang binibili ko na lang po ay mga groceries tulad ng coffee meat, milk, asukal, Lipton or Chahi or any kind of foods. Yon, ipakargo ko dyan sa Pilipinas para kaysa bibili pa ako, hindi na po ako bibili. Kasi ang bibilin ko naman po sa Pilipinas na lang pag nakauwi ako ay ulam na lang guys at magpatayo ako ng munting bahay kasi alam niyo naman guys, malit lang naman ang sweldo ko dito bilang kasambay dito sa Middle East kung hindi nagkakahalaga lang na 1,500 real guys. Manang binibudget ko lang talaga guys yung pera ko, diba? Thank you for sa inyong lahat sa panonood sa aking video. Sana stay strong lang tayo at magdasal lang tayo palagi. Yan. Sa lahat ng mga OFW na nakaranas ng mga pang-aapi sa mga amo natin or sa mga silos-silos na yan. Sa totoo lang guys, lahat ng ibang mga amo talaga natin guys. Naranasan ko din guys na inaapi ng amo ko. Naranasan na hindi ako nakakain ng mabuti. Naranasan ko na marami akong pagsubok guys na naranasan dito sa Saudi guys na sinasaktan ako ng mga bata pero wala tayong magagawa, kailangan natin magtitiis para makaipon tayo ng pera pero hindi nila iniisip na ang kalagayan natin dito, lalo na po yung mga tao dyan sa Pilipinas na ang alam nila ay mayaman po tayo, diba? Hindi po tayo mayaman, nandito lang din po tayo, nag-iipon po tayo ng pera, kahit sentimos na yan, 1 real pa yan, para may pambili tayo ng anong gusto natin, katulad ng samole, kubos, diba? Karamihan sa mga OFW guys, hindi sila nakakain ng maayos guys. Nagpapasalamat ako dito sa fourth employer ko guys nga nakakain ako ng maayos, 'di ba? At nagbibigay pa ako sa mga kapwa ko Pilipinos guys na walang nakakain, yung hindi libre, nagbibigay pa ako sa kanila. Nagpapasalamat din ako guys kasi pag magpapadala ko ng pera guys, as in may nakakausap ako ng mga kapwa natin Pilipino at nakapag-jamming kami sa kahit saan, di ba? Minsan ayaw kong may kasama, gusto kong nag-iisa lang ako habang naglalakad, ganun. Kasi pag may kasama ka parang
aantayin mo pa kailan siya matatapos, 'di ba? Mas maganda yung nag-iisa ka lang kasi hindi mo na kailangan antayin kung kailan siya matatapos, 'di ba? O kahit maglalakad ka, mag-video-video ka na lang. Yun na lang ginagawa ko guys kasi wala naman akong maraming pera eh. Kasi kailangan ko din ipakargo tong mga pampakargo ko guys, 'di ba? Masyado akong madaldal. As in kinukuwento ko na talaga sa inyo mga nakaranasan ko dito. Paikot-ikot na lang guys. Then ngayon at nakikita na dito po tayo sa mga baby section. O 'di ba? May tag 17 real, 10 30 real, mga damit sa bata, mga jacket, mga pantalon, 'di ba? At iba-iba pa guys. O, 'di ba ang ganda-ganda ng mga damit ng pangbata, guys. Yan. Wow, may tag 30 real, guys. Oh, ang ganda. Wow, talaga, guys. Ang ganda-ganda talaga, guys. Oh, wow na wow. At hindi po kayo magsisisi, guys. Wow, wow, wow. Give thanks to the great for heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and